Sabihin mo sa iyong katabi, welcome, we are glad you join us today. Parang mahina. Sabihin mo, welcome, we are glad you join us today. Ngayon po ay itinakda po nating Pastor's Appreciation Day. At last Friday ay napuyat po ako para hanapin ang mga pictures na nawawala. I crafted all those pictures at kung wala man ang mukha ninyo dyan, isa lang ibig sabihin niyan, wala kayong Facebook. Kaya, kasi po, nag-post ako sa aking wall nung Friday night. May mga nagprotesta. Bakit nawawala si ganito? Why? I don't have any intention na walain sila. Ang problema ko lang, hindi ko makita ang kanilang mga ginintuang pagbumukha. So, napilitan po ako mapuyat nung Friday, hanapin sa mga kaibigan nila ang mga pictures kung mayroon man silang naliligaw. At salamat sa Diyos, siguro po wala na akong nakaligtaan. At lahat ng ating pastor, sila po ay 30 pastors in our church. Kasama po dyan yung mga nasa probinsya. And we are really grateful to God because they are a gift from the Lord to our churches, especially sa mga probinsya. So we would like to appreciate them. And some of our pastors are not present here, but we give instructions to the leaders of our CGM chapters that they have to honor and show forth their love to their pastors, sapagkat yun po'y napakahalaga, sapagkat ang Biblia po'y nagtuturo na gawin po natin yan. So ngayon pong umaga, siguro po marami pong may problema, kaya maganda po ang ating pag-uusapan. Don't worry about anything, instead pray about everything, tell God what you need, and thank Him for all He has done. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa oras na ito na kami po'y biniyayaan mo ng lakas, ng buhay, at higit sa lahat ng pagkakataong magpuri at magbigay ng pasasalamat at pagsamba, sapagkat yan lamang po ang dapat ginagawa namin na kami po ay sumambat magpuri sapagkat dito mo kami tinawag at nilikha. Salamat po na ang iyong salita ay magiging pagpapala sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Ang ating pag-uusapan ay isang paksang makakatulong po sa ating lahat at ito po ay nararanasan ng maraming tao. We'll be studying today stress management. Pag pinag-usapan po natin ang salitang stress is our inner response to circumstances which challenge us to adapt to change. So yun po yung stress. Mayroon po tayong pagtugon sa ating panloob sa mga sirkumstansya na nagbibigay hamon po sa atin para tayo po'y sumunod sa mga pagbabagong nararanasan sa ating buhay. Yun po yung stress. Alam niyo po ba mga kapatid, mga minamahal, yan ay nararanasan ng lahat. Ikaw ba'y katulad nila? Maaring ikaw ay isang magulang, very stressful ka dahil may problema ka sa pamilya at isa mong pangunahing problema ang inyong anak. Pati si bunso ay problemado rin. Stressful din po siya. Imagine pati yung bunso ninyo na stress sa pamilya. Hindi po maiiwasan ang stress sa ating buhay. Bilang mga magulang, kailangan matugunan ang mga problema natin para magampanan ng mahusay ang ating responsibilidad at gawaing naiatang sa atin bilang mga magulang. May mga tungkuling naiatang sa atin at pag hindi po natin ito nagampanan ng mahinusay, ito po'y nagdudulot ng stress. Kailangan malaman natin ang mga pinagmumulan ng stress sa tahanan para matugunan natin ito ng tama. Ano-ano ba yung mga pinanggagalingan ng stress? At kailangan po ma-address po natin itong mainam para hindi tayo magkaroon ng problemang katulad nito. Most parents struggle with how to reduce their family stress, and it is important to focus on doing so. Kailangan nakapokus po tayo dito para mabawasan ang stress kung hindi man mawala.
Family stress is a major cause of marital problems and parenting problems. So napakahalaga na sa oras na ito ay matanaw natin at makita ano ba ang mga pinanggagalingan ng stress sa pamilya. Now, let us examine the most common causes of stress and family life. Of course, ang pangunahing pinagmumula ng stress, alam nyo na ho kung ano yan. Pera. Yung sitwasyon ng ating pananalapi, yan po'y madalas na pinanggagalingan ng stress. Tingnan ko nga po kung kayo po ay stress. Ano po nakikita ninyo? Parang wala akong narinig. Ano nakikita nyo? Pag nakikita nyo yung sign na ito, anong sumasagi sa isip? Oh, may stress na pera. Okay. Taas ang kamay. Sabay-sabay. Parang, may kamay ba kayo? Okay, taas. Nakabilog. Okay. Malalaman natin kung may stress kayo sa pera, wala. Okay, sabay-sabay, ilagay sa noo. Tama po kayo lahat dyan. Okay. Itaas ulit. Ilagay sa batok. Oo, alam nyo na. Kasi inulit lang natin, noong nakaraang linggo, lahat ng nilagay sa batok. Okay. Maraming salamat po. Hindi kayo stress sa pera. Alam niyo po ba na most families, karamihan sa mga pamilya, ito ang pinanggagalingan. Kapag kinakapo sa pera, at hindi lamang po yun, kinakapo sa pera, wala kang trabaho, wala mapagkukunan ng pera. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga minamahal, when there are money problems, people tend to live in a perpetual state of stress. Kapag tayo po na nabubuhay sa mundong ito ay kinakapos ng pera at bukod pa dyan, alam natin sa ating bansa, mataas po ang antas ng walang mga trabaho. Napakatindi po ang bilang ng mga taong walang trabaho at hindi lamang po yan. Ang ating ekonomiya ay hindi ho mainam. Pabagsak po ang ating ekonomiya at marami pong pamilya ay nag-struggle po sa areang ito ng pananalapi. Totoo po yan. Ano po ba, Pastor, ang financial stress? Ang financial stress ay, kung kinakailangan mong magbakasyon, ay hindi mo muna itutuloy ang bakasyon. That is financial stress. Halimbawa, ikaw ay kailangan magbakasyon, pumunta sa probinsya, at i-spend mo ang Pasko mo sa probinsya, pero dahil sa kakulangan ng pera, nauwi ka sa Luneta. Yun ang ibig sabihin ng financial stress. Ano ba po? Yung ikaw ay dapat kumain na kasama ang pamilya sa Chowking, nauwi ka sa Turo-Turo King. That is financial stress. No, na gusto mong kumain sa ganitong restaurant kasama ang buong pamilya, because of financial status ay kailangan mong mag-adjust. Di ho ba? Yan ang stress. Nag-adjust, mayroon kang struggle na panloob sa pagbabagong sirkumstansya para matugunan mo ang nangyayari sa buhay mo. Ano po ba ang ibig sabihin niya? Na gusto mong bumili ng cellular phones na at least man lang bago, na medyo touchscreen, ngayon po, yung pangkalang pa rin sa kotse ang hawak mong cellular phone. So yun po ang ibig sabihin ng financial stress. At hindi lamang po yan. Nagtatrabaho ka ng matindi, lagi ka pa rin kinakapos at nag-aalala ka, paano mo mababayaran ang kuryente, mababayaran ang tuition fees ng inyong mga anak. Ang tawag ho dyan ay financial stress. So, yun po ay isa sa mga pinanggagalingan sa pamilya. Gusto mong mag-budget, wala kang ma-budget. Gets nyo? Pangalawa, na problema po natin, stress, pinanggagalingan ng stress ay work. Yung trabaho. Work may add to family stress as well. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga minamahal, na napakarami po ngayong mga mga miyembro ng ating pamilya na stress dahil magsasara na ang kumpanya. Stress po yan. At hindi lamang po yun, tumatanda na siya at wala man lang siyang savings. Stress po yun, di ba? At ang masakit niyan, matanda ka na, hindi ka pa regular sa trabaho.
Papalapit na naman yung 6 months, alam mo na naman na mali-lay off ka, at dahil ikaw ay 50 anyos na, medyo matanda na, pag nag-apply ka ng trabaho, alam mo at pihado na hindi ka matatanggap dahil wala ka ng pleasing personality. Yes? Parang nakalimutan ka agad. Yes? Sige, one more time. Yes? Oh, you know, stress. Ang tawag ho dyan ay work stress. At ang matindi po niyan, mga kaibigan, mga kapatid, nagtatrabaho ka ng napakahabang trabaho, pero alam mo na yung kinikita mo hindi sumasapat sa yung kinikita. At ang masakit pa niyan, marami ka pang babayaran sa hinaharap. Ang tawag ho dyan ay work stress. So, di ba? Yan ay isa sa pinanggagalingan ng stress sa ating pamilya. At ang pinakamasakit niyan, maganda nga ang trabaho mo dahil nag-abroad ka, kuno. magandang tunog eh. Nasa landatay mo, nasa abroad. Ang ganda pakinggan. Pero ang kinikita mo lang, 20 mil. At pagkatapos ng 20 mil, pinadala mo rito, isang araw, ubos ng kapamilya nyo. Stress yan. At ito namang mga natin dito sa Pilipinas, ang sarap ng buhay, one day millionaire, hindi nila alam, ang tatay nila doon, talagang kuba na, labas na ang dila sa kakatrabaho, wala man lang tayong patumangga sa paggastos ng pera na kanilang pinaghirapan. Kaya pag-uwi, lahat ng nabiling TV after 1 month, TV, DVD, lahat nabenta rin. At aalis na naman si tatay papuntang abroad. Ang tawag ho dyan ay work stress. Sana naman, yung lahat ng mga nag-abroad dito, maging matalino kayo. At least, hindi lahat ay pinadadala sa kapamilya. Mag-invest ho kayo doon. At pag-uwi dito, huwag ibigay lahat kay nanay, ilagay sa bangko. At magsimulang mag-invest. Yes? At mga nanay, don't be a one-day millionaire. I-consider natin si tatay after 5 years contract sa ibang bansa, sana pag-uwi, masarap na rin ang buhay niya. May kausap ba ako? May kausap ho ba ako? Hindi madali magtrabaho sa ibang bansa. Nako, Diyos ko, talaga naman. 1 linggo ka lang doon at hindi mo makita ang pamilya mo, problema ng malaki. Tapos, si Mr. naman, panay ang text sa inyo, hindi mo sinasagot, ang trabaho mo lang, nagmamanicure ka at nagpe-pedicure. Istorbo naman to. Hindi nyo ba alam kung ganong hirap niya roon na gusto niya man lang marinig ang tinig mong malambing at maganda? Hindi, pag sumagot ka, bakit ba naman? Gastos-gastos, tawag-tawag ka pa. Eh yun. Alalahanin natin sila. Minsan yun po yung pinanggagalingan ng stress, yung work. Next. Ito yung pinanggagalingan ng stress. O di ba? Tumatanda ka na, marami ka nang nararamdaman. Dati pag naglakad ka, mabilis ngayon. Stress yan. Paano na kaya ako? Hindi man lang ako maalala ng aking mga anak. Eh, ang anak mo, 5 lang. Eh, masakit yan. Wala ka pang anak. Health problem, stress ho yan. Di ho ba, mga kapatid? Wala ka man lang na-invest. Hindi ka man lang kumuha ng PhilHealth. Kung sakaling ma-hospitalize ka, problema ka ngayon. Ako, paano kaya pag nagkasakit ako? Pag na-hospitalize ako, paano kaya? Hindi naman ako matutulungan ni Mayor. Tama. Huwag kang umasa kay Mayor. Hindi lahat ay inaasa doon. Di ba? Kailangan, bago ka tumanda, dapat mayroon ka ng mga investment. Dapat mayroon ka ng pension plan, etc., etc. Kasi health problem, malaking problema yan pag dumating sa buhay natin. Di ba? Problema tayo, na-stress ho tayo dahil concern ho tayo sa financial security ng ating pamilya. Inaalala natin, ako pag nagkasakit ako, paano na kami kakain? Di ho ba mga kapatid? Paano na kami kakain? Laman lang kaming naiipong kahit ng konti. At minsan, nag-aalala tayo sa kalusugan natin. Sapagkat yung anak natin maliliit pa. Naku, stress yan. So para hindi ho natin alalahanin ng mga bagay na ito, dapat naghahanda tayo. Di ba mga kapatid? Mahalaga yan. Yan ho isa sa pinanggagalingan ng stress. Oo, yung hindi ka handa sa mangyayari. Pero pag Kristyano ka, alam mo na. Di ba? Of course, mayroon kang physical na paghahanda, mayroon kang spiritual. Sapagkat alam natin, walang sakit na hindi kayang pagalingin ni Lord. Di ba? Pero kailangan mo rin maging maingat, mag-exercise ka. Sabihin mo sa katabi mo, kung tumataba ka, kailangan mo lang mag-exercise.
Ako, kahit mataba ako, pwede ho ako maglaro at makasama kayo sa basketball na 2 laro. Hindi ko pa kaya. Si Pastor Agri, kaya yung 3 larong basketball. Ako, 2 lang. Dahil pag nakatatlo ko, masakit na ang buong katawan ko. Kasi ako, pag naglalaro, physical ako. Si Pastor, pa-shoot-shoot lang. Ako talaga nagdadrive ako. Nakikipagbanggaan ako. Kasi bata pa ako. Diba? I'm just 24 years old. Si Pastor, 72 na. Pag bumangga yan, giba ang katawan niya. Hindi giba yung babanggain. So, I'm just kidding. So, mga kapatid, isa ho sa pinanggagalingan ng stress yan, yung ating kalusugan, at hindi lang yan. Sa palagay nyo, nakaka-stress ba ang mga anak? Naku, Diyos ko, kapag ganyan ang mga anak mo, isang tamad, isang salbahe, isang magnanakaw, isang walang ginagawa na parang office boy, abay talaga, isa namang iyakin, palagay ko mai-stress ka. Totoo yan. Isa sa pinanggagalingan ng stress ang ating mga anak. If you will not properly train your children, one of these days, magiging stressful ka. Okay, pag may mga anak ka na lumalaki, nakaka-stress din yan. Lalo na't hindi mo nagabayan, di ba? Nako, may stress ka dahil ang mga barkada niya, pag nakita mo, mga barkada niya, mga adik-adik, nako, nakaka-stress yan, lalo't hindi mo siya maawat. Kaya, mas masarap, ang mga anak ninyo, pabarkadahin nyo sa mga taga-church. Ako, hindi ako nag-aalala. Ang aking anak na si Limoy, mga kabarkada niya ay mga anak din ng mga manggagawa at mga miyembro ng church, panatag po ako. Bakit? Alam ko yung company ng aking anak. Masarap po na mga anak nyo kasama mga born again, sigurado po hindi sila malilihis ng landas. So, di ba? Yun po yung mga stress natin. At higit sa lahat, na-stress tayo minsan sa ating mga anak dahil kulang ka sa pera, na-stress ka dahil paano mo sila mabibigyan ng magandang edukasyon. Ako, ang trabaho ko lang, pastor, ay naglalabada. Yung aking asawa, ang trabaho ay mag-sermon na walang text. Wala nang ginagawa, sermon pa tuwing umaga at sunog baga pa. Oo nga naman, nakaka-stress yun. Stress na kay tatay, stress pa sa mga anak. So na-stress po tayo, we worry about their education, providing for their needs, and their safety. So yung po mga anak natin, pinanggagalingan din ng stress. Lalo na yan. Taking on too many responsibilities. Di ba nakaka-stress yan? Lahat ng trabaho sa bahay, nagpapadede ka na, namamalansya ka pa, sumasagot ka pa ng telepono. Nako, ikaw pa nag-aalaga ng aso, at isa pang alagain na dapat itali ang tatay at ang asawa mo. Mga kaibigan, mga minamahal, nakaka-stress pag ikaw lang ang hinaasahan ng lahat. Darating yung mga anak, nay, pakilaban po. Tapos darating yung mga anak, ikaw pa rin magkain ng pagkain. Nakaka-stress o hindi? Pagdating ng asawa, ganun din. Lasing. Tapos nagpapanda ng pagkain at pag inandaan mo ang ulam, ano ulam? Tayo na naman! Nakaka-stress kaya yun. Hindi, maghapon ka na nga nagluto ng tuyo, amoy tuyo ka pa, tapos hindi man lang magpasalamat. Very ungrateful. Ano ba na, tuyo na naman? At pagkatapos, ano ba yung sinangag yan? Yan yung kanin ko kanina, yan na naman ngayong gabi. Nakaka-stress yan. At saka lahat ng trabaho, ikaw ang gumagawa. Taking on too many responsibilities is another major cause of stress in family. Okay. Marami po kasi sa atin sa loob ng pamilya. Sana po matuto tayo magsabing no. Hindi ko na kaya. Learn to say no. That will bring stress to your family. At sa mga anak, learn to love your parents. Matutunan po natin silang tulungan. Ano mga sintomas? Palatandaan na tayo stress. Okay. Magkaalaman na po tayo ngayon. Pastor, how can I know that I am stressed? Ito ho, isa sa mga palatandaan. Pag laging nananakit ang ulo, I will be examining yung mga sintomas sa katawan. Pag laging masakit ang ulo, yan, maaaring stress ka. Pangalawa, paulit-ulit na nagkakaroon ka ng infeksyon, maaaring stress ka. Eto, pangatlo, pamamaga at pananakit ng muscle. Yan. Pag lagi nananakit, namamaga ang muscle mo, maaaring stress ka. Nako, sino po rito ang madalas nanginginig ang katawan? Nako, baka stress ka. O sino naman sa inyo na wala naman kayong ginawa, pagod na pagod kayo maghapon? Wala. May kausap ba ako rito? Para kayo lagi nangihina. Nako, maaaring stress ka, kapatid. Okay, nangangati ka at namamantalang yung katawan,
Maaring stress ka. Sino sa inyo rito nahihirapan huminga, wala naman kayong asthma? O wala namang tataas ng kamay. Pag lagi ho kayo naninikip sa paghinga, nahihirapan huminga, maaring ikaw ay stress. Anong palatandaan sa isip? Ano naman? Pag lagi kang nag-aalala, ayan, stress ka. Okay, lagi kang nalilito. O nalilito ang iyong isipan, maaring stress ka. Nako, pagkakulang ka sa pagdidesisyon, maaring stress ka. Ano ba yan? Sino sa inyo rito ang may mga panaginip na masasama? At saka binabangungot. Nako, maaring stress ka. Sino sa inyo rito ang pabago-bago ang desisyon o walang kalisi desisyon sa buhay? Maaring stress ka. Sino po sa inyo rito na laging nakasalungat sa mga pinag-uusapan? Wala, hindi mo man lang sa mapasabing, oo, tama nga yan. Lagi nakasalungat. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ka ba? Pag lagi ka nakasalungat, maaring stress ka. Okay. Nako, yung pabigla-biglang desisyon, maaring stress po tayo. Yung po yung makikita po natin sa ating isip. Now, tingnan naman natin yung behavior natin. Laging malapit sa aksidente o disgrasya. Nakakita naman kayong tao laging nadidisgrasya? Nagmotor, umislide. Pag-uwi, nadapa sa hagdan. Sabi lang na, ano ka ba naman? Malas ka talaga. Hindi yung malas yun. Stress lang. Yung bang malapitin sa disgrasya. Ayan. Maaari kayo po, sinong walang ganang kumain? Sino po ang walang ganang kumain? Maaring stress ka. Sino naman sa inyo ang lakas kumain? Stress din yun. Akala nyo ba? Ang lakas yung kumain. Stress din yun. Binubuhos sa sobrang kain. Kala nyo ha, yung wala lang ganang kumain. Yung sobra sa kain, stress din yon. Kaya pag tumataba ka, lakas mong lumamon. Ay, sorry po. Paring sa karensa, may sino po sa inyo rito ang may asawa? Taas ang kamay. Magsabi ng yes, ang may asawa. Pag wala ka ng ganang makipagtalik, stress. Naintindihan ninyo? Dati noon, araw-araw gusto mo. Sumisingasing ka na parang turo. Ngayon, para ka ng basang sisiw. Lumayo-layo ka nga dyan, mainit ang panahon, wala ka ng gana, maaaring ikaw ay stress. Kaya kung gusto mong manumbalik ang sigla mo sa pakikipagtalik sa asawa, alisin ang stress. Sino po sa inyo rito ang umiinom ng alak? Huwag na magsabi ng amen. Pag lagi kayong umiinom ng alak, nako, maniwala po kayo, maaaring tandayan na kayo po ay stress. Sino naman po sa inyo ang hirap matulog o hirap makatulog? Ang sabi nila may sakit na insomnia. Maaring kayo po ay may stress. Sino po sa inyo hindi mapakali? Lagi kayong aligaga, parang manok na hindi maitlog. Maaring kayo ay stress. Sino sa inyo ang mayat-maya naninigarilyo? Hindi ko katakataka na sa call center ay napakaraming naninigarilyo. Bakit? Stressful po yung trabaho na yon. Kaya pag pumunta kayo sa call center, by the way, we are praying for the call center. 3 years na po. Pinagpipray po natin yan na gumawa si Lord. And praise God, ang Panginoon Diyos ay gumawa na ng paraan. Yung ating mga kapatid na nagtatrabaho sa Integra. Alright. Call center po yan. One of the biggest call center doon po sa North Gate. Inanyayahan po yung ating pastora, si Pastora Janet, na magsalita na doon. 3 beses na ata nagsalita. And they are inviting me to join them. Pero hindi po ako makapagsabi ng yes. And finally, I say yes. At kahapon po, 6:30, we were there in Integra, share the word of the Lord. And the Lord is putting that in our hand, in our hearts, that we will continue to pray for the call centers. Alam niyo po ba nang dumating ho kami doon, sangkatutak ang nakahilerang naninigarilyo. Why? Kasi po yun ang paraan nila para akala ho nila makakabawas ng stress. Pero hindi po. So kapag kayo po ay addict sa paninigarilyo, isa sa dahilan ho niyan, maaaring kayo po ay stress. Sino po sa inyo rito laging pinanghihinaan ng loob? Okay, pag lagi kayong pinanghihinaan ng loob, maaaring kayo po ay stress. Sino naman po sa inyo masyadong maselan? Napo na lang ng konti, galit na. Laging nakaangel. Napakaselan sa maraming bagay. Sabi mo sa katabi mo, maselan ka ba?
Sumagot naman kayo. Sabi nyo, maselan ka ba? Pag masyado kang maselan, maaari ikaw ay stress. Mainisin. Sinong mainisin? Lagi na lang nainis. Hindi mo na makita magandang mukha. Laging pangit. Pag mainisin ka, maaring stress yan. Sino po sa inyo ang madalas nanlulumo at nanlulupay-pay? Maaring stress ka. Sino po sa inyo ang walang pakialam, walang pagpapahalaga, walang pakialam sa nangyayari sa bahay? Maaring stress ka. Sino sa inyo lagi ang nag-iisa, nagmumukmuk sa isang tabi? Hindi pastor loner yan, hindi ho loner yan. Yung madalas na walang gusto, walang kausap, lagi nag-iisa, maaring stress po yan. Sino po sa inyo ang laging nagdududa sa asawa? Meron ba akong kausap? Sino rito madalas nagdududa sa kanyang kasama sa bahay? Madalas nagdududa sa mga kasambahay? Madalas nagdududa sa kanyang kapwa? Maaring ikaw ay stress. So, tingnan natin ang ating mga sarili, baka tayo po ay stress. Okay, susunod. Pastor, paano ba ang ating gagawin? Ano ba mga pamaraan para mabawasan ng stress? Okay, ang una, pagpapaunlad ng komunikasyon sa miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng palagiang pakikipag-usap. So, mahalaga na kayo ay nag-uusap. Ask each person to talk about how stress affects your family and offer some ideas for dealing with it. So, kailangan kapag may stress full sa pamilya, kausapin po ninyo at sabihin ninyo kung gaano nakaka-apekto ang stress na ito sa kabuuan ng pamilya and offer solution sa iyong kasambahay para mabawasan o maalis man lang yung stress sa pamilya ninyo. Tandaan po natin na lahat po tayo ay may kanya-kanyang kinakaharap, may kanya-kanya tayong binabaka. Maaari hindi ho natin alam yung ating kapamilya, isa sa atin sa estudyante, stress na pala sa'yo dahil pinipressure mo sa pag-aaral. Maaari yung mga anak nyo, stressful na dahil masyadong nakatali sa loob ng pamilya. So talk to your children. Maaring makabawas po yan sa stress ng inyong mga. Alam ba ninyo na may mga anak din na very stressful sa pag-aaral? Lalo na yung aking anak, maniwala kayo. At ngayon, unti-unti ko nare-realize, talaga naman, very stressful si Limuel. Bakit? Sabi ko, nag-aaral ka ba dito? Sabi niya, nag-aaral na ako sa school. Pati ba naman dito sa bahay, mag-aaral pa ako? Sabi ko, ako nung nag-aaral, sa school at sa bahay. Sabi niya, Papa, iba noon, iba ngayon. Sabi ko, anak, ako matalino. Nag-aaral ako noon, nag-aaral pa ako dito. Sabi na, Pa, mas matalino ako sa'yo. Talagang pinipressure. Limuel, tulog na. Kasi siyempre, parent, isa ka sa magulang, minsan, papitik-pitik ka. Kala mo, nag-aaral pa. Gusto ko makakabot sa ulo. Anak, malaki binabayaran ko pag bumagsak ka. Di ba? Ako lang ba magulang na ganyan? Tapos pag nakikita mo, puros computer lang. Ako, Diyos ko. Pag sinabang matulog ka na, wait. Tulog ka na. Opo, Papa, wait. Minsan napipressure na natin yung mga anak natin. Siyempre, nag-a-adjust naman po tayo bilang magulang. At siguro po, tama lang po sa magulang na gawin yon. Pero minsan, nasusobrahan po, hindi natin napapansin, na nai-stress na po pala natin ang ating mga anak. So, maganda, nag-uusap po tayo para nagagawa natin ng solusyon at hindi ma-stress. So, tinignan ko naman yung grade ni Lems. Abay, pinakamababa niya 89. O ibig sabihin, nag-aaral lang mainam. Tama? Kasi iba lang ang style niya ng pag-aaral. Oo, iba lang ang style niya ng pag-aaral. Si Cora, ang style ng pag-aaral niya, iba rin. So, tayo pala magkakaiba. Yung iba po, nag-aaral kung ano-anong ginagawa. Pero nasa sa ulo yung kanilang pinag-aaralan. Tama. Yung iba naman, talaga namang ayaw ng may kausap. Talaga nagsasaulo. Talagang ayaw niya lang na-istorbo. Tama. Mayroon naman, palaboy-laboy lang. Pero pag pero nag-aaral pala yun. Palaboy-laboy lang, padakad-lakad kung saan-saan, nagmumoling. Pero pag nag-aaral, maayos ang pag-aaral. So sana pinag-uusapan para hindi tayo na-stress sa loob ng pamilya. Okay. Pagkakaroon ng malinaw na patakaran at inaasahan sa kasama o miyembro ng pamilya. Mahalaga yan na mayroon kayong patakaran, may rules kayo sa loob ng bahay, at dapat alam ng kasambahay ano ang mga
rule nila sa loob ng pamilya. So, mahalaga po na nagseset ho tayo ng rules at kailangan ginagawa ho natin yung mga tungkulin natin sa loob ng pamilya. At magkaroon ng sapat na panahon sa pamilya. So, para maiwasan po at mabawasan ng stress, kailangan may sapat tayong panahon sa pamilya. Eh, pastor, hindi naman ako mayaman eh. Kailangan ko talaga magtrabaho. Hindi. Kahit ka busy sa trabaho, be sure that you must spend time with your family. Do you love your family? One more time. Do you love your family? If you love your family, don't just say, kaya nga ako nagtatrabaho dahil para sa inyo ito. Mga kaibigan, hindi nila maintindihan yan. Because love to them is not L-O-V-E. Love to them is T-I-M-E. So spend time with them. Magkaroon tayo ng time sa kanila. Date with your family. Mag-date ho kayo. O, di ba? Eh, pastor, wala naman kaming sapat na pera. Aba, pwede pa rin kayo mag-date. Dalhin ninyo ang mga anak nyo sa Luneta. Mamamasyal na walang pera. At least you have time with them. Spend time with them. O kung wala kayong magawa, o punta kayo sa mall, maglakad lang kayo maghapon, mag-ikot kayo, you shop there by faith. O di ba? Punta ko kayo sa food court. Anong order mo, anak? Tatay, ayun ang order ko. Gravy na lang po, tatay, walang chicken. 18 lang. Mura lang yung gravy, walang chicken. Bili na lang kayo ng tinapay sa baba, sausaw nyo sa gravy, at alalahanin nyo, wow, sarap ng pitso. Di ba? Ang mahalaga, you are there together with your family. You can be creative. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. So, mahalaga po na may panahon kayo sa pamilya nyo. Ako po, may panahon ako sa pamilya ko kahit busy po ako. Sinisingit ko lang ko minsan. Kasi po, ang tayo gumana ng utak ko. Ang aking pahinga ay Lunes. Day off ko yon. Kaya nga lang yung day off ko, minsan hindi naging day off kasi may mga nagtumatawag, may sakit pa rin, kailangan dalawin. Minsan, kailangan mong tapusin yung gagawin mo, ang dami mong gagawin. So, ginagawa ko yun ng day off. Hanggang Sabado, gumagawa pa rin. So, ang hirap isingit. So, minsan, pag nakakita ko ng 2 oras, ops, tara, punta tayo sa SM. Buti na lang, malapit tayo sa SM. Yung mga anak ko, SM lang, Pizza Hut lang, ayos na ang buto-buto. Masakit nga lang sa bulsa. Pero, ang mahalaga, you spend quality time with them. Kahit 2 oras lang yun, mahalaga na sa kanila yon. Tapos, yung nag-uusap kayo, ang ganda po na nag-uusap-usap kayo, kumusta ka na, Lems? Ikaw, kumusta ka na? Lovely Grace. Ang hindi pa lang namin na isasama si Otep kasi pagkasama namin si Otep, gulo ang buong Pizza Hut. Talagang magulo eh. Punta kami sa Jollibee, order sila, alam ng asawa ko na kulang ang pera, sasabihin ng asawa ko, sige, busog pa ako, sila lang kumakain, ako man, sabihin ko, nagda-diet ako. At least you spend time with your children. Hindi alam ni Lovely yun, hindi alam ni na wala akong pera, yun lang ang pwede namin rin. So kakain silang dalawa, yung asawa ko, sabi niya, may dahilan, ako rin may dahilan, chika-chika kami, maganda na yon. Hello? Mahalaga, you spend quality time with them. Uwi na kami, tapos mga ilang araw, kami naman mag-asawa. Ang problema, laging lalaki ang taya. Kaya mababalik na ng mundo na babae naman ang magtaya. laging lalaki. Pero yun ang mahalaga because you are the husband. Ano bang ibig sabihin ng husband? You bind them together. May kausap pa ho ba ako, mga lalaki? Yun ang trabaho natin. Panatili, magkakasama ang pamilya. Kaya nga husband ka eh. Ikaw ang nagtatali sa buong pamilya. So, dapat ikaw ang nag-i-initiate talaga. Okay. Pag-usapan kung paano hahatiin ang mga gawain kung saan bawat kasapi ng pamilya ay nakikilahok. Para maiwasan po yung maraming tinatrabaho ang isang kapamilya, para maiwasan ang stress, kailangan maaaring si tatay ang tagaluto. Di ba? Masarap magluto ang mga tatay. Si bunso naman ang taga-alaga, si nanay. Di ba? Sino naman ang naglalaba? Si ate. Si ate ang pwede maglaba. Si kuya naman, naguhugas ng mga pinagkainan. Si ano naman, yung pangalawa, pangatlong anak, kayo nagtatapon ng basura. Kung wala kayong may tapon ng basura, pera ang itapon.
O yung iba naman, kung mayroon kayong garden, o siya yung naglo-lawn mower, o si bunso ang pangalawa sa bunso, dahil malaki na, siya yung naglilinis ng bahay. At kung may mga ayusin sa bahay, yung pinakamagaling po sa inyo, magpintura, ang mahalaga rito, naghahati-hati ng trabaho. Yes? Yes? Mahalaga yan na naghahati-hati tayo ng trabaho. At higit sa lahat, para mabawasan ng stress, gumastos lamang ayon sa kakayanan. Kaya mahalaga na may budgeting kayo, Pastor. Kung kunti na nga lang ang aming pera, magbabudget pa. Opo, kahit konti lang, mahalaga binabudget po ninyo ang inyong pananalapi. Ilan man ang dumating, kailangan binabudget. At higit sa lahat, mahalaga na tinatawag ang buong pamilya, ipaalam po ninyo, ito lang ang ating pera, ito lang ang dumarating, huwag tayong gagastos ng higit dito. Yes? May kasabihan, pag maiksi ang kumot, matutong. Ayan. Para naiwasan ng stress, dapat alam ng kapamilya yan. Huwag tayong gagastos ng higit pa ho sa ating kakayanan. So habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tandaan po natin, ang stress ay normal at natural. Ngunit kapag ito ay hindi natugunan ng tama, nakaka-apekto ito hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa pangangatawan din natin. Mayroon pong epekto sa ating katawan, makikita yan. Alam mo makikita sa inyo? Dumadami ang guhit sa noo. Tama ba? Nakaka-apekto yan. Makikita nyo, mangangayayat kayo. Nako, stress yan, nangangayaya. Hindi lang. Pag mga obese na kayo, mas matinding stress yan. Okay, so, kailangan po nating matugunan yan. Okay, kaya dapat tugunan natin ang pinagmumulan nito at matuto tayong pagpahingayin ng ating katawan. Alam niyo minsan, kaya tayo stressful, kulang lang tayo sa pahinga. Isa po sa lingkod ng Diyos na gusto na magpakamatay, very stressful, ay si Elijah. Sabi na, Lord, kunin mo na ako! Bakit? Anong problema? Pagod na pagod lang. So sometimes, kailangan nating mamahinga. So paminsan-minsan, pumunta kayo doon sa nagmamasahe, magkano lang ang basahe, 150, doon sa Banahaw, 150 lang. Pag alas 10 ng umaga hanggang alas 12, 100 pesos lang. Ngayon, nagtaas na, 175 na. Paminsan-minsan, nagpapamasaya ko, lalo na pagpagod na pagod ako. Gusto ko yung minamasaya ko ng medyo masakit. Para pagkatapos ng masaya, after 1 hour, naghihilik na pala ako. At least, na-relax ka. So, gusto ba ninyo? Tuturuan po namin kayo ngayong umaga na medyo magmasahe ng konti. Okay, pwede po ba na tumayo kayo ng maayos? Umupo ng maayos? Sige. Hindi ko na kayo patatayuin. Okay, mga simpleng pamamaraan para maibsan ang stress. Okay, ilagay ang hinlalaki sa likod ng tainga. At pagkatapos, parang wala naman akong kausap. Yung iba hindi tumutugon. Okay. Hinlalaki, ilagay sa likod ng tainga at ibuka ang kamay. At ilagay sa noo at iikot. Okay? Iikot. 1, 2, 3. Ibalik. 1. Masarap ba? Pwede na ho kayo mag-alis ng stress. Kayo lang po magkaganito. Iikot ulit. Sarap. Hindi na kailangan tawagin si tatay. Pwede kayo magsarili ng masahe kung wala kayong pambayad. Okay, next. Ang susunod. Etong gagawin natin. Okay. Isara ang inyong mga mata. Mag-concentrate tayo. Isara ang mga mata, pikit. At pagkatapos, ilagay ang inyong daliri sa ibaba ng inyong kilay. Alam niyo ang kilay, nasaan ang kilay? At pagkatapos, ibaba, malapit sa kilay, okay? Yung daliri nyo, ilagay po ninyo sa ibaba ng inyong kilay, malapit sa tulay ng inyong ilong. Dito, pagkatapos, idiin ng bahagya ang inyong daliri dahan-dahan, dinidiin. Okay? Okay. Sa ilalim ng nakita nyo to? Sa ilalim ng kilay, sa may ilong. Idiin. Okay, tanggalin. Idiin. Idiin, Diin. Tanggalin. Diin. Sumasarap yan, di ba? Tumingin kayo saglit. Dito po, dito. Ididiin. Tanggalin. Idiin. Nakaka-relieve, di ba? Okay, pagkatapos ay ilagay sa may ilong. Eto. Sinong walang ilong?
Lahat naman tayo mayroon, di ba? Ay, ganon. Idaos-dos, pataas. Ibaba. Itaas. Ibaba. Itaas. Huwag sa ilong, napipisak ang ilong. Sa tabi ng ilong. Dito po, dito. Okay, ibaba. Itaas. Ulit-ulitin lang yan. Solve ka na dyan. Okay? Ito pa. Tumayo ang lahat. Sige, tumayo lahat. Okay. Itaas ang kanang kamay. Ihawak ang kaliwang kamay. Okay. Ipatong sa kabila. At pagkatapos, ikut-ikuti. Okay, pangalis ng stress yan. Pangilis. At tapos, ikutin gano'n. At pagkatapos, okay, ayos ba? Ilagay naman yung kaliwa sa taas. Iganito naman yung kanan. At pagkatapos, anong gagawin? Ayan. Iikot din. Okay. Ikot. Tapos, sabayan ng kending, sabi ni Pastora. Gumanon. Okay ba? Okay. Palakpakan natin si Lord. Ayan, tanggalin yan. Okay. Huwag muna kayong pababa. May gagawin ho tayo. Tatawagin ko yung mayroon tayong gagawin. Yung dalawang dancer. Pupunta kayo dito sa unahan. Okay. I-step ho kayo, ha? I-step. Sige, bilisan nyo. Nagtatagal. Kailangan dito, mabilis, para nakikita kayo. Okay. Step. Okay. Alam niyo yung step ng cha-cha? Okay. Hakbang. Magkaharap kayo. Dito. Para kita kayo. Okay. Cha-cha. Paano ang cha-cha? 1. Sige. Paano? Sinong unang hakbang? Hakbang ka pa atras, siya pa una. Okay. 1. Ba't parehas kayo magkahiwalay? Dapat paabati yung isa, patras yung isa. Okay, go! 1. Yan. Okay, handa na ba kayong gawin niya? Kahit mag-isa lang kayo. Huwag kayong alis. Okay! Everybody, let's do the cha-cha. Okay. Ganun lang yan. Pangalis ng stress. Abay, ayaw gumalaw yung iba. Pangalis ng stress. Okay, ikaw! Woo! Teka muna, hindi nagkakaintindihan. Abay, pangalis ng stress yan. Masyado naman kayong seryoso sa buhay. One more time. Kahit mag-isa lang kayo, gaganon-ganon lang kayo sa upuan, no? Ganon-ganon lang. Okay, 1, 2, 3, go! Woohoo! Sige, pangalis ng stress yan. Woohoo! Woohoo! Okay, next! When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Bakit tayo? Makinig kayo. Pag-uwi sa bahay, gawin nyo yan mag-isa. Nakakaalis kaya ng stress yan. Alright, nagkakaintindihan na ba tayo? Hindi nyo kailangan pumunta sa ballroom. Mag-isa lang kayo. Kung ayaw mo makita, patugtugin nyo sa sala, nasa CR ka, doon ka lang magaganon-ganon. Okay ba tayo dyan? Pakalis ng stress. Okay, you can be seated now. Thank you so much. Maraming salamat, mga dancers. Pangalis ng stress po yan. Tanungin nyo yung mga nagbo-ballroom. Nakakaalis ng stress po yun. Kasi nare-relieve po yung katawan ninyo, na-exercise po kayo, yung isip nyo ay nakakawala sa lahat ng isipin habang kayo po ay sumasayaw-sayaw. At higit sa lahat, eto maganda, pag nasa church ka, sumayaw ka ng gusto. Yes! Yes! Ano ba ang antidote sa stress? Ito po yung ating binasa. Kailangan po nating manalangin pag tayo po ay may stress. Ipaalam natin sa Diyos with thanksgiving, mag-pray po tayo. At anong resulta po niyan? Bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. At katulad po ni Jesus, pag tayo may mga stress, may mga problema, dalhin natin kay Jesus ang ating problema at tayo po ay bibigyan niya ng kapaingahan. Anong sabi ni David? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
Talata 3, pinanunumbalay kang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Talatang 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Nako, i-meditate po natin ito. Pag may stress po tayo, sigurado tanggal ang stress. Yes? The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka ng problema ron. Ibibigay niya ang saliwang pastulan, dadaling ka sa tubig na napakasarap, at talaga naman, you will be refreshed. Sa dulang ng Diyos ay may sagana. Ang sarap po nung nilay-nilayin. At anong sabi ni Pedro? Etong napakaganda na inyong ilagak sa Kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakin niya. Isipin nyo, hindi kayo dapat nai-stress sapagkat may Diyos na pwedeng tumulong sa atin magtagumpay sa lahat ng bumabagabag sa ating buhay. Marami pong salamat. Mabuhay tayong lahat. Tularan natin ang batang yan, stress-free. Sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, gaganda ka pag wala kang stress. Alright, tumayo po tayong lahat. At sa ating pagkakatayo, ano ba mga bumabagabag sa buhay natin? Ano ba nagdudulot sa iyo ng stress? Kailangan po gawin po natin. Let's pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat ngayong umaga. Nakita po namin ang isang napakagandang aral na nais po namin pagbigyan ng tuon at diin sa buhay namin. Lord, salamat po na mayroon kaming Diyos na maaasahan. May Diyos na pwedeng lapitan at ang mga stress po na kinakaharap ng bawat isa ay matugunan. Salamat po na kami po ay may Diyos na nagbibigay kapayapaan. Mayroon kaming Diyos na nagsabi, ilagak namin ang lahat ng ito at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Salamat po yung mga kapatid namin na may mga problema sa tahanan. Tulungan mo po silang magtagumpay. Ang may mga problema sa finances, Lord, bigyan mo sila ng financial security as they give faithfully to you, Lord. Salamat po na ngayong umaga ay kasama ka po namin. Lord, bless us as we partake the communion this morning. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. You can be seated now and we will have our communion today. Pag nabigyan po kayo ng tinapay at kalas ng ubas, tumayo po tayo at sabay-sabay po tayo mangungumunyon ngayong pong umaga. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahay.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanuloy dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Salamat po ng marami, Ama. Binigay niyo ang inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon siya ng mga latay at dahil dito ay nagtamo kami ng kagalingan sa lahat ng aming sakit at karamdaman. Nagpakababa siya at nagpakita ng halimbawa na dapat naming tularan. As we partake this bread as a symbol of His body, allow us to live a humble life, Lord God. And Lord, we claim that by your stripes we are healed. Lord, as we partake this bread as a symbol of your body, Lord, I declare healing upon each and every one of us. Allow us to become strong and, Lord, free from all kinds of sicknesses and diseases. Bless us as we partake this bread in Jesus' name. Sabay-sabay po natin kainin. Uyain po natin. At gayon din naman, inawakan ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at tinuman ninyo ang saro, ay nahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Maraming pong salamat, Ama. Hinayaan niyo po ang dugo ni Kristo Jesus ay mabuhos sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito kami nagkaroon ng isang mabuting tipan at dahil dito kami napatawad at nilinis at tinubo sa lahat ng aming kasalanan. Lord, salamat sa pag-aalay mo ng buhay mo para sa amin at nais mo rin ialay ang aming buhay sa iba. Bless us as we partake this wine as a symbol of your blood in Jesus' name. Amen. Makipag-toast kayo sa inyong katabi at sabihin nyo, I share my life with you. Alright, kung nagawa nyo na po, sabay-sabay po natin inumin. At manalangin po tayo. Salamat po ng marami, Ama, for allowing us to partake the communion. And we pray this morning that you will allow us to live a sanctified, holy, and precious life. Bless us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This is our prayer. Ang lahat ay magsabi ng malakas na palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. You can be seated now at tayo po ay dadako sa bahagi ng ating pagbibigay.